Alright guys, so today is January 4, 2025 and nandito tayo ngayon sa may Quezon City. So itutuloy na natin yung day 10 ng Philippine Loop natin. So ngayon from Quezon City, pauwi na tayo ng Mindanao. Doon na tayo dadaan sa may Bicolandia. So time check natin ngayon 4:09 na ng umaga. So sinadya ko talagang alas 4 tayo umalis kasi parang feeling ko hindi magandang bumiyahe dyan sa may backdoor ng madaling araw. Kasi ang alas 5 madilim pa rin eh. Alright, so andito tayo sa may Luzon Ave. So papasok tayo ng C5. So today nga pala is Saturday. So maraming mga nagka-camping na mga couple. Sana all. Shout out po sa inyo. So parang doon sila sa South magka-camping. So naka ADV and Max PCX. Hindi ko lang alam kung kasama yung naka-click na yun. Ayun, kasama yun, yung isang click. Sala yung walang partner guys. Malungkot ang camping ni Kuya. Anyways, shout out po sa inyo and happy weekends po. And tayo naman, ang weekend natin and ang first long ride natin for the year of 2025 is uuwi tayo ng Mindanao. Parang last year lang ah. Last year first long ride din natin is pauwi tayo ng Mindanao eh. O parang yun na nga, naulit yung last year. Pero ngayon, syempre as a solo Philippine looper na tayo. O andito na tayo sa C5 guys. O dire-diretso lang tayo. And syempre doble ingat kasi alam naman natin tong kalsada dito sa Metro Manila. Pwede kang ma-surprise sa lubak. And kung napansin nyo nga pala guys, tinanggal ko na muna yung bag dito sa may ano natin, sa may panel gauge natin kasi kapag umuulan nababasa. So hindi siya ideal na gamitin kapag maulan guys, kasi nakakapagod tanggal balik. So ang ginawa ko is bumili na lang ako ng belt bag. So kung naalala nyo guys, dito tayo nagsimula nung pauwi natin last year sa Mindanao. Dito tayo sa may, so nadaanan na natin yung Santolan Station. So hanggang ngayon di ko pa rin alam kung anong city na ito. Sensya na, di tayo taga dito eh. So sundan lang natin tong grupo ng mga campers na nakasabayan natin sa C5 kasi for sure sa south sila magka-camping. So siguro sa may mga Quezon sila magka-camping. Hindi lang sigurado ha, pero siguro lang. So ayun na nga guys, Antipolo na pala tayo. So time check natin guys, 4:43 ng umaga. So mga more than 30 minutes din yung binyahe natin. And andito pa rin, sumusunod pa rin tayo sa yung mga grupo ng mga magka-camping. So ayun na nga pala guys, while nasa Antipolo tayo. So shout out nga pala kay I Am Jamich. Siya po yung ginagawa nating reference dito sa Philippine Loop natin. So kakapanood ko lang nung finale ng Philippine Loop niya, and then tiningnan ko rin yung mga checkpoint na ginawa niya, ay pinuntahan niya. So buti na lang tiningnan ko yung vlog niya and nakita ko na kasama pala sa checkpoint yung Tacloban. So hindi ako aware na kasama pala yung Tacloban, kaya buti na lang talaga napanood ko yung finale ng loop niya. Nakita ko yung album na ginawa niya. So napaka-organized talaga ni I Am Jamich. So shoutout nga pala sa'yo.
Ride safe sa atin palagi, sir. I am Jamich. So isa po talaga ako sa sumubaybay ng ano nyo, ng biyahe nyo sa Philippine Loop. Alright guys, so kakapasok lang natin sa Morong, Rizal. Time check natin ngayon, it's 5:13 ng umaga. And as you can see, madilim pa rin. Malapit na tayo sa arko ng Pililla, Rizal. Ito yung Hebron. And ito na yung arko ng Pililla, Rizal. So may mga windmill siya. And hindi pa natin makikita kasi madilim pa eh. Oras natin 5:19. O siguro medyo liliwanag na to kung ano na eh, kung mga 6:20 na siguro, ganyan natin liliwanag. Nasa Mabitak, Laguna na tayo. And medyo umaambon ata. Ayun ako, parang yung nangyayari sa atin last year parang nangyayari na naman ngayon. GG. Anyways guys, time check natin 5:57. So medyo maliwanag na. Pero syempre nakabukas pa rin yung ilaw natin. Hindi pa siya ganoon kaliwanag eh. Tingnan nyo naman no. So meron ng nasa may almost 2 hours na tayong bumabiyahe guys, galing Quezon City. And nasa Mabitak pa rin tayo. Ayun ako. Kasi hindi tayo pwedeng madali, hindi tayo pwedeng magmabilis eh. Kasi alam nyo naman yung mga kalsada natin dito. So, doble ingat lang talaga tayo para hindi tayo magkaroon ng aberya sa daan. Welcome, Kalayaan. Andito na ata tayo sa may Lumban guys. Oh, Lumban. So second time around or third time around. Kasi nung first and second, then ngayon yung third. Ayun na, tingnan mo, ang ganda-ganda ng kalsada nila, tapos biglang may ganong lubak. So kailangan talaga natin mag-ingat. Yung time check nga pala natin 6:18 na. So yun na nga, maliwanag na. So bayan ng Pagsanhan guys. Oh, parang uulan na. Ayun oh, nakakapagkapote na sila. Well, tayo nakapagkapote naman tayo kanina pa eh. Pero wala lang tayong yung kapote para sa sapatos natin, hindi natin sinuot. So 6:25 na. And medyo umaambon pero clear skies naman sa may parting unahan. I'm not sure clear skies, pero sa unahan pa kasi ng clear sky na yan eh, may mga ulap-ulap pa rin. Ewan ko, basta malalaman lang natin yan pag inulan na tayo. Unpredictable talaga yung ano natin dito, yung panahon natin dito sa Pilipinas. Unpredictable. And medyo ano nga pala yung boses natin guys, kasi sinisipon tayo. So tinatablan na tayo ng sakit dahil sa pagod at stress. Anong stress? Kala ko ba distressing tong pagmumotor. Dahil sa pagod lang guys. Pagod, tapos yun na nga, ulan, araw, and then ito malamig, then pagka mamaya mainit naman. Wala, ganun yung nangyayari. So kaya sinisipon tayo. So di tayo pwedeng uminom ng gamot kapag bumabiyahe tayo kasi aantukin tayo eh. Ang gagawin natin, iinom lang tayo ng gamot pag yung magpapahinga na tayo. Alright guys, so bayan ng Louisiana. Napanood nyo yung vlog ko nung last year na pauwi ako ng Mindanao. Eh, dito din ako huminto para magpahinga at magsuot ng kapote kasi sobrang lakas ng ulan ng mga panahong yun. And feeling ko ngayon uulan pa rin kasi tingnan nyo naman yung sa unahan natin, ang dilim. Ang uulanin na naman tayo ngayon.
Wala talaga tayong magagawa dyan kasi na-prank tayo ng weather forecast. So Lukban na tayo guys. Ano tong Lukban? Laguna o Quezon? Hindi ko alam. Wala kasing arko na nagsasabing nakapasok na ba tayo sa Laguna or nakapasok na ba tayo sa Quezon. So basta bayan ng Lukban guys. Andito na tayo sa may Tayabas. Or sa may ano, yung crossing Patayabas. So ito ata yung 7-Eleven na pinagmitan nila John Fox nung parang may pupuntahan sila dito sa south eh. Hindi ako nagkakamali. So yun na nga. Today is Saturday, so marami tayong makikitang magka-camping or magra-rides. At saka balita kasi kahapon eh maganda yung panahon. So uy, andito na yung mga mga nakakatakot na butas. Dito pala yun sa may Tayabas banda. Oo nga pala, Quezon Province na tayo guys. Expect na natin yung worst. Okay guys, so bayan ng Tayabas. So sa may unahan 260 kilometers eh kakanan tayo papunta sa bypass road. Para di na tayo dumaan dito sa pinakabayan ng Tayabas. So diretso lang tayo. And andito na Tayabas City proper, Lucena City via bypass road. So dito tayo sa Tayabas bypass road guys, kakanan. So meron naman sigurong gasoline station dyan. So meron pa tayong 2 bars pero meron pa naman sigurong gasoline station dyan. So papagas siguro tayo mamaya pag 1 bar na lang to. So ingat-ingat tayo kasi parang dito rin yung may mga release eh. Basta dito na part, hindi ko lang alam kung meron dito sa Tayabas. Approaching na tayo sa may Pagbilao. So after nitong Pagbilao is Atimonan. So doon yung sinasabi nilang bitukang manok. Siguro sa bitukang manok magpapahinga muna tayo doon. Doon tayo kakain ng breakfast natin kasi medyo nagugutom na ako at hindi pa tayo nakapag-dinner kagabi. So magkakape din tayo. So nandito na yung grabing mga butas guys. Sobrang butas dito kaya doble triple ingat tayo. Tulad nito, hindi naman siya butas pero medyo malubak pa rin. At least na lang ito yan tignan nyo. Nakakatakot. Yan tignan nyo. Yung mga ganyang butas, yan yung mga delikado. Wasak mags natin yan. Bengkong yan, bengkong malala. Katapos lang natin magpahinga dito sa may ano ang tawag dito? Sa may bitukang manok. Oo, sa may bungad ng bitukang manok. So doon tayo nagpahinga, kumain, uminom ng kape. And ngayon paakyat na tayo sa may bitukang manok. So medyo umaambon. So kanina saktong-sakto pagdating ko, umulan ng medyo malakas. So buti na lang nakapagpahinga tayo doon. So masarap naman yung beef mami nila. And then ngayon dire-diretso na to. Siguro magpapagas up lang tayo kasi 1 bar na lang tayo. Time check nga pala natin 8:51, no? 8:51 na pala. So medyo ano ba katagal?
Isang oras. Lakas ng hangin guys, oh. Naku. Diretso tayo, baka malaglagan tayo ng kahoy. Andito na yung bungad na kakalawas lang natin doon sa may zigzag road or doon sa may sinasabi lang bitukang manok. So ngayon, if I'm not mistaken, nasa may actually Atimona na yun. And then siguro ito approaching na tayo sa town proper niya, kung di ako nagkakamali. Kasi yung old zigzag road or yung bitukang manok is Atimona na yun eh. So ngayon maghahanap lang tayo ng Petron or Shell station. Alright guys, so pinakabayan ng Atimonan. So ito yung town proper nila. So wala pa rin tayong nakitang Shell or Petron, pero feeling ko mayroon na to dito sa unahan. And nagbi-blink na yung gauge natin sa gasolina. Paskong Atimonanin. Hirap bigkasin. May gilid na tayo ng dagat. Kung di pa tayo nakakapag-gas, nasa Gumaka na tayo. Bad shot yan. Wala pa tayong nadadaan ng Petron or Shell. So ito na nga pala yung coastal road ng Gumaka guys. Nandito na tayo sa coastal road and malakas yung hangin. Sabi sa balita maganda yung panahon dito, pero ba't ganyan? Alright, so Gumaka pa rin tayo guys. Hindi tayo dumaan sa may bypass road kasi wala na tayong gas. Kaya dun tayo sa town proper niya dumaan. Medyo matagal. Pero ngayon, palabas na tayo ng Gumaka. So ngayon, nasa Lopez na tayo. And according sa marker, meron pang 6 kilometers papunta sa may town proper ng Lopez. So at itong Lopez is walang tawag dyan. Parang wala siyang bypass road eh. Kasi doon niya tayo pinapadaan sa ano, sa may town proper talaga. So according kay Google Map, sa may 5 hours and 34 minutes pa tayo. Tagal pa guys. Pero okay lang yan. Enjoy na lang natin yung biyahe. Okay guys, so meron silang diversion road pala dito sa Lopez. Parang lahat ng sasakyan na papunta sa Bicol is dito nila pinapadaan. So check natin sa mapa. Sobrang traffic doon guys. Galing sa diversion road hanggang doon sa may bungad. Sobrang traffic. So dito. So maliit lang naman tong diversion road na to. Nasa may 4.9 kilometers lang to guys. So malapit lang. Hindi siya ganun kalayo. Pero okay natin kasi hindi na tayo dadaan sa town proper. And guys, ulan na naman. Hindi talaga maintindihan tong panahon dito. So kakanan tayo papuntang Calawag.
Katapos lang natin dun sa arko, or kakalagpas lang natin dun sa arko ng Bicolandia. So medyo uminit na, pero laki pa rin yung chance ng aambon sa unahan. Kasi tingnan nyo naman, no? Ay nako, delikadong kalsado. Uy, putik na yan. So andito na tayo sa Bicolandia. Yun ata yung boundary nila, yung may animal quarantine. Okay guys, so kakapasok lang natin sa bayan ng Tagkawayan. So malayo pa tayo sa sentro nito, pero nakapasok na tayo sa area niya. So time check natin 1:12 ng hapon. So meron pa tayong 4 hours mahigit na babiyahiin papunta sa may Daraga. Update guys, 9 kilometers na lang yung Tagkawayan according sa marker. So hindi ko pa alam kasi inalis na natin yung Google Map natin. Medyo umuulan kasi. So hindi ko alam kung ilang oras pa to, kung ilang oras pa yung babiyahiin natin papuntang Daraga. Pero siguro estimate ko lang is mga less than 4 hours na lang siguro. Pahinto-hinto yung ulan, so hindi tayo makabuelo ng mabuti. Province of Camarines Sur, Del Gallego. So, diretso lang tayo. Meron pa tayong 3 hours and 55 minutes na babiyahiin papunta sa may Kitinan Ranch. And pagdating ata natin doon is sarado na yung Kitinan Ranch. So, tingnan nyo dito guys, ang ganda ng panahon. Masarap nang magtanggal ng kapote, kaya lang sa unahan madilim na naman. Medyo matagal pa tayo kasi may 4 na oras pa tayo babiyahiin. Yung 4 na oras na yan pwede pang lumakas yung ulan dyan. Mali-mali si Google Map guys. Winawala na naman tayo. Kala ko mauuna pa ako kay Kalbo Kakanan tayo dito para sa Naga City. Dito tayo pupunta kasi ito yung daanan papuntang Kamalig. So alright guys, dito sa may unahan ng Libmanan medyo maganda na yung kalsada. Straight, then tingnan nyo naman yung view, ang ganda. Pero ingat pa rin tayo kasi baka naman may mga surprise ang lubak pa dyan. Sundan lang siguro natin yung mga lokal. Okay, so ewan kung anong bypass road na to guys. Ay nako, basta sinusunod ko na lang si Google Map. So time check natin 4:22 ng hapon. So malapit ng dumilim. And according kay Google Map, meron pa tayo 1 hour and 40 minutes sa babiyahiin papunta sa may Kitinan Hills. Pero hindi tayo didiretso doon kasi doon tayo matutulog sa Onju Hotel. May ginagawang tulay dito guys So hindi pala tulay, daan mismo yung ginagawa. Gas up muna tayo dito sa Shell. As you can see, blinking na naman yung gauge natin. So gas up muna tayo dito. And I think dito yung dito tayo nagpa-gas up dati Hindi ako nagkakamali. Kakatapos lang natin pag-gas doon sa may Shell. So yun yung second gas up natin for today. So siguro medyo malayo yung napuntahan natin kasi
Dalawang beses tayong nagpagas, di ba? So ngayon, dire-diretso na tayo papuntang Kamalig Albay. Kung sa Kamalig tayo matutulog doon sa Onju Hotel. Kung naalala nyo dati, yung first na punta natin Mindanao to Manila, doon tayo natulog sa may Kamalig Albay. Ganda naman sa daanan na to. Hindi lang umuulan, maganda talaga dito. Ayun, no? Ang daming gustong tumambay. Alright guys, so bayan ng Pulangi. So mayroon pa tayong 24 kilometers na babiyahin papunta sa may Kamalig Bypass Road and sa may Onju Hotel. So doon tayo matutulog ngayong gabi. Medyo pagod na nga ako kasi more than 12 hours na tayong bumabiyahe. Di nagpapakita si Mayon. O kung napapansin nyo, wala siya. Parang nakatago na naman sa mga ulap. So kakapasok lang natin guys sa bayan ng Ligao. And hindi natin alam ang susunod na bayan. So basta kung anong madadaanan, babasahin na lang natin. Alright guys, so nandito na tayo sa Kamalig Bypass Road. So madilim na kaya din natin makikita si Mount Mayon. So diretso lang tayo. And according kay Google Map, mayroong 650 meters para kumaliwa na tayo sa Onju Hotel. So time check natin 6:11 na ng hapon or 6:11 ng gabi. Mga 14 hours na tayong bumabiyahe guys. So, medyo pagod na tayo. Sarap na magpahinga. Medyo masakit na rin yung ulo natin eh. Siguro lalabas tayo mamaya, bibili tayo ng pagkain. So kakaliwa tayo dito. So nasimento na pala. Sana lang may bakante para makapagpahinga na tayo. Pero parang punuan sila.